So guys, medyo matagal na tayong walang update and video review sa YouTube channel na to. So if you're still here, welcome! Meron tayong bagong review. This is going to be a review of the Super Action Statue Big Medicos, Dio Brando, and Zawarudo. So nakuha ko sila both sa Ami-Ami sa napakamurang halaga. Secret na lang. Search nyo na lang sila. Mura sa Ami-Ami guys. So kung meron kayong funds at gusto nyo itong bilhin, itong kayo mag-hunt. Ayan. Ayan yung box. So top, down. Ayan. So open natin siya. So ito si Dio sa clamshell niya. So as you can see, yung mga knives niya medyo nahuhulog dahil sa hindi ganun kahigpit yung clamshell. So ayan lang ang accessories niya, and each figure comes with a stand. Literal na stand, stand base for the figure. So ayan yung base, metal rod yan. Tapos ayan yung kanyang manual. So hindi ko na gagamitin tong manual. Ayan si Dio. At ito si Zawarudo. So ayan. So like I said, meron din siyang stand. Stand na may stand. So ayan yung manual niya. So open na natin siya and see how they look outside the box. So guys, ito si Dio at si Zawarudo. So check muna natin si Zawarudo first. So ito si Zawarudo. So the world, siya yung stand ni Dio. Ayan siya. As you can see, napaka-detailed ng figure na to. Meron siyang slight paint imperfections, pero for what it's worth, okay naman siya. Ayan. So maganda din yung paint shading niya. May pagka-blues nga lang yung joints niya, pero dahil siguro sa heft ng figure, kaya naging push siya. So anyway, yan si Zawarudo. Ayan. See? Maganda silang magkatabi. So kung bibili ka ng Dio, kailangan mo ng Zawarudo. So kung bibili ka ng The World, kailangan mo naman si Dio. So kailangan nilang isa't isa to complete the looks of the figure, diba? So articulation segment na tayo dito kay The World. I don't know how to speak. Anyway, so yan, yung head niya, actually ano yan ball peg. Ingatan nyo ang pag-pull nito kasi this part is fragile. It can break easily if you pull it the wrong way. So yun yung head niya, ball joint, like the regular Super Action Statue figures. So up, down, left, right, tapos neck ball joint din, meron din siya. Arms 360, ball joint yan, butterfly, can go out that much. Swivel dito sa arm, no bicep swivel, no bicep cut, so dyan siya. So double jointed arms, yan lang ang maximum niya. Tapos yung traditional ball joints natin sa hands. Sa body naman, ganoon din. Torso, ball joint siya pero limited dahil sa sculpt nitong kanyang vest. Sa waist din, ganoon din. Ball joint din siya. Tapos dito sa likod niya, yung kanyang canisters na move yan. Madidikit siya separate piece yan. So yung sa legs niya, extendable siya pababa and pataas. Tapos meron siyang swivel dito. Yan. Can kick that much. Back. Tapos ito is on ball joint din. So it can rotate. Can move it wherever you want. Double jointed knees. Yan. Maximum. Tapos yung traditional legs natin. Yan. Up. Down. Tapos ankle pivot. Toe articulation. So medyo may pagka-wobble siya dahil sa heft ng figure. Pero hindi naman siya big deal for me dahil meron naman siyang base. So ito yung base ng figure. Tapos ito yung metal clamp niya. Articulated yan, so bendable yan. You can bend it however you like. So ayan, yung bigger port dito siya. Tapos may smaller port siya dito. Ito naman yung sa back ng figure. So both sila meron ganito sa likod. Ayan, peg siya. So slot mo lang siya dyan. Let's do it off cam. So here is Zawarudo with his stand. So usog natin siya unti. As you can see, napakaganda ng kanyang dynamic stand, dynamic metal stand.
So it holds the figure very well. So ayan, nakita nyo siya, di ba? Nakaganyan siya. Tapos pwede mo itabi dyan somewhere si Dio. Yan. See? Looks good, right? So ayan, so habang nandyan si Zawarudo, check muna natin si Dio. Focus. Yeah. So ayan si Dio, ayan yung kanyang head sculpt. Ayan yung kanyang default head sculpt. Tapos ayan yung details niya sa body. Like I said, from the back, meron din siyang peg hole. Ayan, kasi ito, separate piece yung kanyang collar. So, ilalagay mo pa siya dyan. You can remove it, whichever you like. So, ayan. Parang pinalaki mo lang siya na Super Action statue na regular. But better. Ayan. Maganda rin yung shading sa yellow niya. I don't know if matatranslate siya sa video na to, yung kanyang shading. Pero, he looks very nice. Yan. So, articulation na tayo. So, yung head niya, kagaya nung kay The World, 360, kaya yan. Tapos, up, down, ulo, yung lamp, gumagalaw. Pati ito, may ball peg siya dyan sa neck niya. If you can see it. So, yung arms niya, kagaya nung kay The World, may ikot din yan. Ganyan. 360. Tapos, ito, cap lang to, nakatakip siya dyan sa kanyang ball peg. So, may swivel din yan dyan. Arms niya, double jointed arms. Much better range. Tapos, nasi-swivel din siya rito somewhere. Tapos, yung traditional ball peg natin sa hands. Sa torso niya, ganun din. Ball peg, ball peg, ball peg. So, yan. Napakaganda ng range niyan. So, pwede siyang magaganyan. Yan. Siya nakaganyan. Tapos, sa back, ganyan. O, diba? Tapos, ito yung belt pieces niya na move yan. Up and down. Yan, na-move siya ng ganyan. Tapos, ball peg dito. Ano rin siya, drop down hips din siya. Yan. Tapos, thigh swivel. Di lang magalaw dito dahil sa paint. Tapos, can kick that much. Backwards that much. Double jointed knees. Better than Zawardo. Tapos, up, down, ankle rocker. Tapos, toe articulation. So, eto, si Dio at Zawardo. So, yan yung kanilang alternate heads. So, as you can see, greening yung face ni Dio dyan. Ito yung angry head ni Zawardo. Ayan. So, comparison time naman tayo with Jotaro and Star Platinum. So, it's comparison time na. So, ito si Zawardo, Dio, Jotaro, tsaka si Star Platinum. Sorry sa pagkawig. Pero ayan, they look good with each other. If you're looking for the definitive JoJo action figures that are large in scale, well, bukod sa Medicom, these are the best options you have. So, let's say, gusto mo lang magkaroon ng highly articulated JoJo figures na maganda ang shelf presence, these are the one. So, okay siya. Kung nagkaroon ngayon ng maliit na Super Action statue regulars, they're basically the same, but this one are bigger and better. I hope you get what I mean. Meron nga lang discrepancies sa accuracy ng colors, lalo na kay Star Platinum and Jotaro. Sabi ng iba yung belt, parang iba daw. And eto kay Dio tsaka kay Zawardo, kung ano yung naalala ko sa kanila sa anime and sa manga, what they look like, they're spot on. These two medyo meron pang slight imperfections, lalo na sa scaling nito ni Star Platinum. I believe si Star Platinum at si Zawardo ay should be in same scale, pero not this time. So yung scaling ni Jotaro tsaka ni Dio, I guess they are correct. So other scale tayo for comparison. If you are trying to scale it with, let's say, SHF or Marvel Legends, it won't work. Let's say you collect Play Art Sky. Yan, yung mga nasa likod natin, nakikita nyo dyan.
Are they in scale? Kasi minsan si Play Hard Sky, di ba? Weird ng scaling nila. They are in scale with some Play Hard Sky figures like Big Boss Smith. Pero napaka-unrealistic pa rin ng look nila because Dio and Jotaro should be way taller than your average Gaijin. So yan, yung scaling nila sa likod. If you can see it. Yan. So, they are somewhat in scale with some Play Hard Sky. Pero, they're not fully in scale. If you get what I mean. So, try natin to. Di pa rin eh. This is the Asmos Majima. Thank you guys again for watching. I hope na nagustuhan nyo to kahit rush tong video na to. Gusto ko lang din talaga i-share sa inyo tong line na to dahil it's a sleeper hit for me. So nakuha ko siya ng sale. I was lucky enough to buy all of these in sale. So I won't spend $200 each for them. They're so expensive, huh? Ayan, again guys, thanks for watching and I hope to see you all again soon. Mamaya magpo-post na ako sa kanila. Bye-bye!